Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin kung paano ginawang ham and cheese itong ating Senate President na si Chis Escudero sa previous speech ni President Bongbong Marcos. Yung mga DDS nag-aaway-away dun sa Humba, no? Tapos dito naman sa Pilipinas, tinusta, tostado, sunog itong ating Senate President. Paano ba naman kasi nagmamagaling itong si Boy Insertion? Alright, sa latest speech ni PBBM, basahin natin ha. Oy, balita to ng Abante. Meron din niyang video. Papanoodin natin sa inyo mamaya. Sabi dito, PBBM sinunog si Chis. Senado nagkaroon lang ng autonomy, gusto nyo na mag-Supreme Court. Uy, alam nyo, dito sa binitawang word ni PBBM, I think it's not a joke. Although yung kanyang speech is a joke, pero talagang na-nailed ni President Bongbong Marcos kung joke man ito, merong laman eh. And I think, hindi naman nagbibiro ang ating presidente, meron siyang gustong iparating na message. Kasi ganito itong si Chis Escudero, parang gustong magpa-appoint bilang Supreme Court Justices. Halata naman sa kanyang galawan, 'di ba, na itong ating Senate President is parang feeling ko gustong ma-appoint bilang SC, 'di ba? Ang problema, bakit hindi ma-appoint si Chis bilang Supreme Court Justices? Sige nga, mag-comment nga dito yung mga, natin mga viewers. Magbigay ako sa inyo ng 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oy, may nag-comment. Tama yung comment. Oo, may nag-comment. Dami kasi nag-comment. Nakalimutan ko yung name. Okay, nasa taas na siya. So, yes! Tama yung comment mo na si President Bongbong Marcos ay mayroong tinatawag na appointing power dito sa mga Supreme Court Justices. Yes, tama ang sagot. Sino yung nag-comment dyan? John Fego? Okay, kung sino may nag-comment na yon na mayroong appointing power sa justice itong ating presidente, tama. So kung ngayon pa lang, nag-a-assume na itong si Chis Escudero na maging Supreme Court Justices, malabo. Malabong ma-appoint ka. Dahil ang presidente ay merong power para mag-appoint dyan. Recently, si Digong. Diba? Kaya nga meron akong narinig na balita Ano yung narinig ko na balita last week na ang sabi, dapat tanggalin na daw sa presidente ang pag-appoint ng mga Supreme Court Justices para hindi daw po, para hindi daw po nagkakaroon ng utang na loob yung mga SC, diba? Supreme Court Justices. Well, para sa akin, it makes sense. Kasi recently, tingnan naman ninyo, diba? Yung Supreme Court, Supreme Court, diba? Pansinin ninyo, because appointee lang sila ni former President Duterte. Tingnan ninyo, kahit yung guardian angel sana ng mga batas, naging guardian angel ni Vice President Sara Duterte. Kaya kung po pwede, yes! Diba? Tanggalin yung appointing power ng presidente sa mga Supreme Court Justices. Dahil tingnan ninyo, nagkakaroon ng utang na loob, binababo yung ating institusyon, yung ating konstitusyon, yung mismong batas. Kasi ganito sige, paliwanag natin sa inyo mga minamahal. Pumasok sa eksena yung Supreme Court sa hindi natin malamang dahilan. In the first place, kaya nga binigay yung power ng impeachment dito sa lower and upper chamber sa mga senador at kongresista. Kasi yung highest court of the land, diba? Yung Supreme Court mismo is mga impeachable officials. Hindi ko makuha at hindi ko din mag-gets yung part na tawag dito, dineclared ng Supreme Court na unconstitutional ito nga pong impeachment case ni Vice President Sara Duterte na in the first place, hindi naman nila trabahong pakialaman ang trabaho ng ibang mga co-equal branches nila. At beside, masasabi ko sa inyo na merong mali na naging desisyon ang Supreme Court, hindi dahil sa pagmamagaling, Mga minamahal, hindi tayo law expert, pero kung pagbabasihan ninyo yung Francisco versus House
of Representatives, masasabi lang natin na deads or masasabi natin na hindi pasok sa one-year rule bar ang tinutukoy ng Supreme Court na yung 3 na unang impeachment na yan dahil hindi naman yan naipasa sa Solicitor General, na i-transmit sa House Speaker at mas lalong sa Justice Committee. Walang nangyaring ganun. Yung naunang 3 impeachment complaint na i-archive. Bakit na i-archive? Hindi sapat at kulang ang mga ebidensya. Yung pangalawang impeachment complaint na i-final noong February, yan na i-transmit, pinagbotohan ng 1/3 votes, ng House of Representatives, ang ating lower chamber, na i-transmit sa Solicitor General, kinuha ng House Speaker at nagkaroon naipasa ito sa Justice Committee. So meaning, yan lang yung nag-pursue. Yung naunang 3 impeachment complaint na i-archive. So meaning, hindi yun pasok sa one-year rule bar. Kaya nga iniwasan. Diba, mga minamahal, ng lower chamber na magkaroon sila ng strike, hindi na nila pinaabot or hindi na nila ginalaw yung naunang 3 impeachment complaint na yan dahil ayaw nga nilang magkaroon ng strike and then eventually, ganito yung mangyayari, papasok sa eksena ng Supreme Court na hindi naman nila yung trabaho. Diba? Kaya nakakapagtaka. So anyway, ngayon, going back dito sa ating topic, itong si Chis Escudero, malabo ka na, boy. Oo. Kung gusto mo man, nangangarap ka man na maging tawag dito, nangangarap ka mang maging Supreme Court Justice. Sobrang labo, nagpakinig na yung presidente sa'yo. Masyado ka kasing nagmamagaling. Anyway, hindi pa natin natatapos tong speech na binabasa natin. Senate President Chis Escudero and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Narinig naman ninyo, who are applying now to be included in the Supreme Court. Diyan na nagpaparinig ang ating presidente. Sobrang linaw. Di ba? Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto nyo nang mag-Supreme Court. Paano naman? How will Chis pass this legislation? May parinig na dyan. Ito, unang-una, paano matatrabaho yung trabaho mo nagpipiling Supreme Court ka na. Pangalawa, kung gusto mong maging Supreme Court, dadaan ka muna sa akin. Di ba? Si President Bongbong Marcos yung may appointing power diyan sa justice. Ngayon, gusto mong mag-apply bilang Justice X ka na. Diyan pa lang sa Judicial Bar Council, wala ka na. X ka na keso. Diba, gets ninyo, mga minamahal? So ngayon, kung ako yung tatanungin, Chis, malayo-layo pa, pero wag ka nang magpakalayo-layo, mapapagod ka lang. Not unless kung maging presidente, si VP Sara Duterte. Diba? Bakit napasok? Bakit daw 12? May nag-comment. Bakit 12 yung boto? Tapos, 2 lang daw yung naghindi. Hindi 12 kasi yung yung literal na appointee dyan ni Digong sa Supreme Court. Sa Supreme Court, 12 yung appointee niya dyan. Tapos yung naging boundaries lang dyan, yung gumawa ng ponensya. Diba? Yun, yung dilawan na yon na pinangakuha ni Chis na bibigyan ng spot ng posisyon. 'Di ba? Kaya napilitang magsulat din yung mokong. Ay, mga minamahal. Makikita nyo naman sa ponensya na halatang minadali 'Di ba? Kukuha ng source ABS-CBN. Hindi ba pwede na sa mismong legit na yung kanyang kukuning source, 'di ba? Pwede bang sa mismong batas? 'Di ba? Legit paper. Tapos kukunin niya yung kinuha niyang source, galing lang din naman sa ABS-CBN At saka nilinaw din naman ng ABS-CBN 'yun, mga minamahal, yung footnote niya. 'Di ba, nagigets ninyo? Yung footnote na kinuha ng ng naging middle na 'yan is galing sa ABS-CBN source. Ngayon, ABS-CBN, tinanggi nila, wala naman silang sinabing ganun. 'Di ba? So, wala tang minadali, hindi nakakuha ng totoong kopya. So, meaning, mayroon talaga silang balak na itong impeachment ni VP Sara Duterte ay ibasura or patagalin. Actually, hindi naman na-clear yung name ni VP Sara dyan. Hindi na klaro yung name ni VP. Nandyan pa din yung impeachment, mga minamahal. Buhay pa din yan pagdating ng February. Hindi na clear yung name ni VP sa pangangangkam sa pera ng kaban ng bayan. Di ba? Hindi na clear. Kumbaga, in-archive lang, dineds lang. Di ba? Alright. Sige kayo, ano masasabi niyo dito?
Anyway, it's me again, Alicia nyo, mga minamahal, at nagbabalik muli para sa ating panibagong video.